Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay tungkol sa rapture. Dahil naniniwala po ako na ang rapture any moment ay mangyayari. Kaya pinaghahanda po tayo ng Panginoon. Ihanda po natin ang ating sarili sa kanyang pagdating. Dahil kung hindi po tayo handa, ay tayo po ay makakalasap ng kanyang puot at galit sa katapusan ng mundo na ito. Kung sakali man tayo ma-rapture, dalahin tayo sa taas at imit tayo ng Lord Jesus sa taas, sa ulap. Yan po yung tinatawag na dadalhin tayo pataas ng buhay. At kasunod noon ay ang pagbuhos ng Diyos sa mundong ito ng kanyang puot at galit sa mga makasalanan, sa mga taong hindi nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Kaya't ngayon pa lamang po, mga kapatid, talikuran na natin ang ating mga kasalanan, pagsisihan, humingi ng tawad sa Panginoon, lahat-lahat ng iyong mga ginawang kasalanan, habang nabubuhay pa tayo, habang may oportunidad pa, humingi na tayo ng tawad sa Diyos, lumuhod, manikluhod, cry out to the Lord, and ask for forgiveness of your sins. Lahat, isipin mo kapatid, confess your sins to the Lord Jesus. At ibibigay naman niya ang hinihingi mong kapatawaran. Amen? Ngayon po basahin natin. Ito po yung pagkatapos ng rapture, ibubuhos ng Diyos ang puot niya dito sa ibabaw ng mundo. Guguhuin po niya ito. Ito po ay, ang makakaranas nito ay mga taong hindi nagsisi. Kaya wala nang second chance na magsisi ang tao kapag ang rapture ay nangyari na. Hindi katulad ng ibang propeta kuno na nagsasabi na may second chance pa na magsisi kapag ang rapture ay naganap na. Wala na po dahil ang tribulation, nararanasan na po natin ngayon ng tribulation. 7 years tribulation. At any moment, mararapture po tayo ng Panginoon. Hindi ko lang po alam kung kailan, pero be ready. So ito po, basahin ko sa inyo Ezekiel, verse 7, chapter 7, verse 1 hanggang 27. Bukod dito'y ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, O anak ng tao, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa lupain ng Israel. Wakas na, ang wakas ay dumating na sa 4 na sulok ng lupain. Ngayon ang wakas ay sumasa iyo at aking pararatingin ang aking galit sa iyo. At hahatulang kita ayon sa iyong mga lakad at dadalhin ko sa iyo ang lahat ng iyong kasuklam-suklam. Hindi ka patatawarin ng aking mata o kahahabagan man kita, kundi aking parurusahan ka dahil sa iyong mga ginagawa. Habang ang iyong mga kasuklam-suklam ay nasa iyong kalagitnaan at iyong malalaman na ako ang Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kapahamakan, tanging kapahamakan, narito ito'y dumarating. Ang wakas ay dumating na, ang wakas ay dumating na. Ito'y gumigising laban sa iyo, narito ito'y dumarating. Ang iyong kapahamakan ay dumating na sa iyo, o naninirahan sa lupain. Ang panahon ay dumating na, ang araw ay malapit na, araw ng pagkakagulo at hindi ng kagalakang may sigawan sa ibabaw ng mga bundok. Malapit ko na ngayong ibuhos sa iyong aking puot at aking uubusin ang aking galit laban sa iyo at hahatulan kita ayon sa iyong mga lakad at dadalhin ko sa iyo ang lahat ng iyong kasuklam-suklam. Ang aking mata ay hindi magpapatawad, umahabag man ako, parurusahan kita ayon sa iyong mga lakad, samantalang ang iyong mga kasuklam-suklam ay nasa kalagitnaan mo, at inyong malalaman ako ang Panginoon na nananakit. Narito ang araw, narito dumarating ito, ang iyong kapahamakan ay dumarating na. Ang tungkod ay namumulaklak, ang kapalaluan ay sumibol. Ang karahasan ay tumubo na,
naging pamalo ng kasamaan, walang malalabi sa kanila, wala kahit sa mga tao, ni kayamanan man at hindi magkakaroon ng karangalan sa kanila. Ang panahon ay dumating na, ang araw ay nalalapit, huwag magalak ang mamimili o tumangis man ang nagtitinda, sapagkat ang puot ay nasa lahat nilang karamihan. Gayon nga, hindi nababalikan na nagtitinda ang kanyang ipinagbibili habang sila'y buhay pa, sapagkat ang pangitain ay nasa lahat nilang karamihan, hindi iyon babalik at dahil sa kanyang kasamaan, walang makapagpapanatili ng kanyang buhay. Hinipa na nila ang trumpeta at naihanda na ang lahat, ngunit walang pumaroon sa labanan sapagkat ang aking puot ay laban sa lahat nilang karamihan. Ang tabak ay nasa labas, ang salot at ang taggutom ay nasa loob. Siyang nasa parang ay namatay sa tabak at siyang nasa lungsod ay nilamon ng taggutom at salot. At kung makatakas ang sinuman nakaligtas, sila'y mapupunta sa mga bundok, na para mga kalapati sa mga libis silang lahat ay tumatangis, bawat isa dahil sa kanyang kasamaan. Lahat ng mga kamay ay manghihina at lahat ng mga tuhod ay manlalata gaya ng tubig. Sila'y nagbigkis ng damit sako at sinukluban sila ng pagkatakot. Ang pagkahiya ay nasa lahat ng mukha at ang pagkakakalbo sa lahat niyang ulo. Kanilang inihahagis ang kanilang pilak sa mga lansangan at ang kanilang ginto ay magiging parang isang maruming bagay. Ang kanilang pilak at ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila sa araw ng puot ng Panginoon. Hindi nila mapapawi ang kanilang pagkagutom o mabubusog man ang kanilang mga tiyan, sapagkat iyo'y katitisuran ng kanilang kasamaan. Ang kanilang magandang panggayak ay ginamit nila sa kahambugan at ang mga ito'y ginawa nilang mga larawang kasuklam-suklam at karumal-dumal na mga bagay. Kaya't gagawin ko ito na maruming bagay para sa kanila at aking ibibigay ito sa kamay ng mga dayuhan bilang biktima at sa masasama sa lupa bilang samsam at kanilang lalapastanganin ito. Tatalikuran ko sila at kanilang lalapastanganin ang aking lihim na dako. Ang mga magnanakaw ay magsisipasok doon at lalapastanganin. Gumawa ka ng tanikala sapagkat ang lupain ay puno na madudugong krimen at ang lungsod ay puno ng karahasan. Kaya't akin dadalhin ang pinakamasasama sa mga bansa upang angkinin ang kanilang mga bahay. Aking wawakasan ang kanilang palalong kalakasan at ang kanilang mga dakong banal ay lalapastanganin. Kapag dumating ang kapighatian, sila'y maghahanap ng kapayapaan ngunit hindi magkakaroon. Sunod-sunod na darating ang kapahamakan at bulong-bulungan. Maghahanap sila ng pangitain mula sa propeta, ngunit ang kautusay nawala mula sa pari at ang payo mula sa matatanda. Ang hari ay tatangis at ang pinuno ay madadamitan ng pagkatakot at ang mga kamay ng mga tao ng lupain ay manginginig. Aking gagawin sa kanilang ayon sa kanilang lakad at ayon sa kanilang kahatulan ay hahatulan ko sila at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. So, ito po ang mangyayari after the rapture. Ang mundo po ay malapit ng magwakas. Kaya habang may panahon pa tayo, magsisi tayo. Magsisi. Yan po ang pinakang the best nating gawin. Magsisi. Magpakumbaba po tayo sa Diyos dahil lahat po tayo nagkasala sa Diyos. Magpakumbaba tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya at tiyak yun, ligtas po tayo. Tanggapin po natin si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. In Jesus' name, may Jesus Lord bless you.